Estrada, mga kababayan, na inilaglag na si Mark Villar at itong si Digong sa flood control project. Totoo nga ba ito, mga kababayan, na kanyang inilalaglag na ang kanyang mga kasamahan? Kanya-kanya na bang itong turuan o kanya-kanya na bang pagmamalinis ng kanilang mga pangalan para po, mga kababayan, ay inyo po muling pagkatiwalaan? Mga senador talaga, oh. Masyado kayo mapagbiro, mga kababayan. Pero yan po ang lumalabas ngayon, mga ka-GPnatics, dito po sa balita na kung saan, maya ka na, Attorney Claire. Bagal, Dali guys, bagal nung net eh. Ayun, lumabas din. So, ayun dito, mga kababayan, sa balita, goes, wala, nambibitin to Ayan, sabi rito, goes, wala talaga. Nangaasar ayun pala. Sorry, mali ako. Ayan, mga kababayan, ghost or non-existence projects have been hounding the Department of Public Works and Highways or DPWH even during the term of Senator Mark Villar, who headed the agency during the Duterte administration, according to Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yan po ang laman ng balita. Kung titingnan nyo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, yung headline nitong balita na to ay talagang isasabihin ng lahat o iisipin ng lahat. Ano to, nagkakabaliktaran na ba? Nagkakabulgaran na ba? Pero mga kababayan, mga ka-GPnatics, may twist or merong catch itong balita na to na kung saan po lumalabas dito, mga kababayan, inuogag lang din tayo nitong si si Pidap. Si Boy Pidap. Okay? Kasi nakita ko dito, mga ka-GPnatics, kala ko talaga itinuturo niya na mayroong mga abnormality, na mayroon pong anomaly nung panahon na yan, mga kababayan. Although sinasabi niya na mayroon talaga, pero nilinis niya rin pala ang pangalan dito ni Mark Villar eh. Bakit? Tingnan po natin, mga kababayan. Sabi sa article dito, ayan sabi dito ni ghost projects existed during Villar's time in DPWH, sabi ni Estrada. Kaya lang, mga kababayan, yung binasa ko kanina, ghost or non-existence projects have been hounding the Department of Public Works and Highways or DPWH even during the term of Senator Mark Villar, who headed the agency during the Duterte administration, according to Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Estrada, however, clarified that the DPWH secretary was often excluded from finalizing the details of infrastructure projects. Okay. Mga kababayan, kahit sabihin natin na ini-exclude, kasi mayroon dito, in-exclude ni Estrada itong si Villar, may pananagutan ba siya, mga kababayan? Ako masasabi ko bilang isang secretary ng DPWH, mga ka-GPnatics, meron silang negligence. Ano ang negligence nila, GP? Di ba dapat kapag halimbawa, mga kababayan, may mga projects na dumadaan sa inyo, kayo ang proponent ng isang project. Pag sinabing proponent, sila ang may akda. Sa kanila yon tawag dito, mga kababayan, sila po yung may hawak. Okay? Nasa kanila yung jurisdiction. Kung may sisisihin, sila po yung dapat mong sisihin. Ngayon,
kung sila ang proponent ng isang nasabing project, dapat mga ka-GPnatics, kapag ito habang ginagawa, ay nagkakaroon sila ng inspection. Pag ito po ay natapos, may inspection pa rin dapat. At dapat may mga report, 'di ba? Kung tama ba yung ginagamit ng mga bakal, tama ba yung size, tama ba yung semento? Kasi nakita natin ng mga project, 'di ba, yung mga semento, mga malabnaw, hilaw, mga ka-GPnatics, na dapat 4:1, apat na buhangin, tapos isang bag ng semento. Ang nangyayari ata 8:1 eh. 'Di ba? 'Yun ang negligence ng DPWH, mga ka-GPnatics. Binababayaan nila, hinahayaan lang nila yung mga contractors sa mga ganito. Para saan pa na ikaw ay naging DPWH secretary kung ito po ay hindi mo bibigyan ng pansin at hindi mo po i-inspectionin? Dapat meron din kayong random na inspection para naman makita natin kung ito ba ay mga kababayan, pasok pa rin sa quality control. 'Di ba? Kung ito po ay pasok pa rin doon sa standard. Dahil baka mamaya, baka mamaya kita nyo yung nangyayari ngayon? Yung nangyayari ngayon ay puro substandard yung mga flood control project. Sabi ko nga sa inyo nung panahon ng, 'di ba? Nung sinubukan ng langit ang nung sinubukan ng langit ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nung siya po, sabi niya gano'n, okay yung mga flood project natin. Mayat ilang linggo, ilang araw lang, 'di ba? Merong nangyari na flood control project. Mga kababayan, winaswas ng bagyo. Tapos lang ng barko, wasak. Doon na nagsimula na nag-isip ang Pangulo natin na substandard yung mga nangyayari. Maging yung tulay, hindi sa flood control project, maging yung tulay doon sa Isabela na nakita natin, mga substandard. Pero dito sa balita na to, very catchy, pero gustong ihiwalay or gusto po ni Estrada na hindi pa nagutin si Mark Villar. Pero mali po yun. Mga kababayan, ito, sarili kong opinyon. Lahat tayo, dahil ito ay responsibilidad natin bilang isang sekretary, pananagutan mo sa gobyerno yung kakulangan ng iyong mga tao, kung sino yung gumagawa niyan, mga contractor man yan. Dapat bilang isang DPWH secretary, nagkakaroon kayo ng inspection. 'Di ba? Ganyan din sana yung ginagawa nitong si Bunoan. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, kasi biruin mo, yung kay Bunoan, 3 taon ang nakararaan. Meron ba sila ba ang nakadiskubre? Mukhang nakadiskubre pa si Pangulong Bongbong Marcos dahil doon sa ipinakita ng panahon, ipinakita ng langit kay Pangulong Bongbong Marcos nung panahon ng bagyo. 'Di ba? Na yung isang flood control project nila, kaya todo-todo ang ginawa noon ng mga anti-Marcos na paninira sa atin. Paninira kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po dyan sa mga malalambot, mga hilaw, at mga substandard na mga flood control project na yan. Halak ka. Sabi ni Maki, dapat magkaroon ng batas ang mga lugar na pag magpapagawa ng daan, dapat materialis na lang ang ibigay at swelduhan ng gobyerno para hindi na idadaan sa mga buwaya sa gobyerno. Alam niyo, pinakamaganda dyan gawin, mga kababayan, eto, talagang masasabi kong katatakutan to. Ibalik nyo yung death penalty. At kung mapatunayan na mga substandard yung mga project na yan, kahit ano pang mga project, lalo na mga tulay, mga flood control project na yan, kapag na-check nyo at substandard, i-automatic nyo yung mga contractors, di ba? Tapos kung sino yung may mga kinalaman dyan, isama nyo na yung secretary ng DPWH, kung sino yung mga accountable, mabitay. Tingnan ko lang, mga kababayan, kung may gagawa pa ng
mga substandard na mga tulay o mga flood control projects na yan. 'Di ba? Oh. Ano to? Sabi ni Sir Joey, video lang, on-site pwede na. Video lang, pwede rin, pero mas maganda siguro mga ka-Jeep Fanatics yung may kakatakutan sila. Na kapag halimbawa in-inspect, oh, eto, kulang to sa bakal. O sino ang ano dito? Sino ang contractor? O sino ang gumawa nito? Sino ang engineer dito? Sino yung lahat ng mga accountable doon? Eh, bitayin nyo, tingnan ko lang. Diba? Oh, tama yon. At saka kung hanggang hindi pa tapos, huwag i-fully paid, mga kababayan. Dapat habang ginagawa ito, patsi-patsi lang din. Patsi-patsi nga lang yung gawa nila eh. Bakit di mo ipatsi-patsi yung bayad? Ha? Diba? Oh. Ibalik ang death penalty, sabi ni Charito Zambrona. Lahat ng corrupt, firing squad. Mahirap din may death penalty, baka puro may hirap lang ang bitay. Hindi. Ang ibig ko sabihin dyan, hindi naman mahirap yung mga contractor dyan eh. Diba yung death penalty na sinasabi ko ay para doon sa mga contractor, para doon sa mga tao na may kinalaman sa pagpapatayo ng mga tulay, mga hospital, or sabihin natin na mga flood control project pero substandard. Diba? Tingnan ko lang mga kababayan kung hindi yan matakot. Yari ka! Oh. Ipako sa harap ng City Hall tapos ipakain sa antik. Boss, may panukala ang congressman namin dito sa Zamboanga tungkol sa nagkasalang politiko at tiwali sa gobyerno. Ano yon? Dwayne Alba. Sana Department of Public Works mismo gumagawa ng mga project para pag may anomalya, sila mismo ang managot sa pamahalaan. Hindi. May pananagutan din sila, sabi ko nga sa'yo, Danilo eh. 'Di ba? May negligence, may kakulangan ang DPWH. They should be the one, mga kababayan, na tumingin, 'di ba, mag-inspect dun sa mga ginagawa ng mga contractors. Kung ito ba ay tama, kung ito ay mali, may kulang ba? O sila kasi natutulog sa pansitan? Yari ka! Sabi ni Sir Lee, ito ang naging problema. Kahit gawin natin, mga kababayan, na gustuhan natin na maibalik ang death penalty, hindi papayag yung mga politiko. Bakit, JP? Siyempre, papayag ba sila na ipapatay yung sarili nila? Yari ka! Siyempre, hindi nila gagawin yun. Yan ang problema. Kasi, mga kababayan, halos lahat ng politiko dito, talaga naman, meron silang ambag, meron silang kinikita dyan sa mga bagay na yan. 'Di ba? Kahit maging yung mga project ng mga foreign investor eh, 'di ba? Kaya ayaw nila pumayag sa 100%, 60-40 lang. Kasi nasasagasaan din yung mga businessman, mga politiko. Oh. Josephine Prieto watching from Santiago, Isabela. Hi sa inyo. Sa mga heinous crimes lang ipatupad ang death penalty, hindi. Iba pa yan, mga kababayan, yung gusto kong ipanukala. Iba yung sa heinous crimes, iba din yung tungkol dito sa mga corrupt, 'di ba? Na politiko, mga ano ba tawag dito? Contractors at kung sino-sino pa. Yung mga nambubulsa, yung mga corrupt. Yung mapapatunayan, tingnan ko lang. O kaya sabihin natin, basta may kinalaman doon. Halimbawa, kunwari, flood control project, gumawa ka dyan. Sabihin natin, matik, ipabitay ka agad. Tingnan ko lang kung gagawa ba sila ng ganon. Siyempre, hindi nila gagawin yon. Hindi nila gagawin na substandard yung kanilang ginawa na proyekto. 'Di ba? Pipilitin nila na ibigay ang kanilang lahat, mga kababayan, na hindi tinitipid yung kanilang proyekto para hindi sila mabitay. Sabi ni Jane Pilia, kaso ang simbahan against sa death penalty. Baka daw kasi yung mapagbintangan, mamatay na wala namang kasalanan. Unang-una, yung simbahan, iwalay nyo yung sarili nyo. Kaya, ang nangyayari dito kaya nagkakaroon ng masasabi natin, kapangyarihan or sabihin natin, tigas ng ulo. 'Di ba? Kasi ayaw nyo magpakita ng pangil Merong mga humaharang. Pero kapag ibigay nyo yan isang beses, tingnan ko lang. Kita nyo nung panahon ni FEM, mga kababayan?
nung open na mayroong bitay. Oh, ano nangyari nun? 'Di ba? Ang daming takot ng mga adik. Oh, ang daming takot ng mga drug lords. Oh, kasi wala silang nakikita kaya hindi natatakot. Sir GP, wag muna death penalty hangga't hindi ma-impeach si Sara. Kung meron na death penalty at si Buday Sara ang presidente, baka ipabitay niya lahat ng kalaban niya. Pwede. 'Di ba? Oh. Just me yung Marimar. Oh, sabi pa dito ni Estrada, minsan, ito yung sabi ko sa inyo, mga kababayan, na nililinis niya yung pangalan ni Mark Villar. Minsan, hindi nalalaman ng sekretary yan. O, may minsan, may minsan. So, ibig sabihin, mga kababayan, may most likely, alam ng sekretary. Kasi minsan, hindi nalalaman. Minsan lang daw Gaano ba kadalas ang minsan? Diba? Oh. Minsan hindi nalalaman ng sekretary yan, yung mga nasa itaas, yung mga nasa taas. Ang mga gumagawa ng pera, yung mga nasa baba. Estrada said in an interview on Billionaire News, yung mga regional directors, district engineers, mga hindi pinapaalam doon sa nakatataas, yun ang sistema. Alam nyo naman pala Yari ka! Diba? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi nyo pwedeng i-exclude ang DPWH secretary because they, meron silang pananagutan. 'Di ba? Sila dapat mag-inspect para masiguro, 'di ba, na ang ginagawang mga proyekto ay naaayon po mga ka-GP Natics doon sa substandard. 'Di ba? Oh, sabi pa dito, he further alleged that district engineers and regional directors collude with officials of the Commission on Audit to manipulate government projects. Yari ka! O, ba't ngayon mo lang sinasabi yan? Jenggoy, bakit hindi nyo hinahalungkat ang mga bagay na ito? Oh, hindi papayag ang COA na yan kung wala silang matatanggap. Doon naman pala mayroon pala kayong mga nalalaman, bakit kayo lang kayo nagsasalita? Ano, ngayon lang kayo nagbibida-bida? Grabe, naubusan ako ng tubig sa katawan Oh. GP, hindi na makahabol si Nyolo. Okay lang yun, kanina malaki naman ang viewers ni Nyolo. Sabi ni Virginia Parkinson, bakit alam mo yung Unggoy Estrada dahil sa ganyan ang ginagawa mo, plunderer. Dapat isa ka sa firing squad. Correct, mga kababayan. Nagtataka nga tayo, no? Sa bagay, may motion for reconsideration pa rin naman na ipinal. Itong sila, motion for reconsideration ba or appeal? Nag-a-appeal pa rin ata sila doon sa Supreme Court. Itong kay Estrada. Pero pag may kaso, sabi ko nga pag may kaso dapat ang isang politiko, mga kababayan, hanggat hindi natatapos yung kanyang kaso, dapat hindi muna pinapapasok or hindi muna pinapayagan na tumakbo. 'Di ba? Oh. Sabi ni Gigi, ang tinitira ng adik noong araw ay Mary Jane. Walang gumagamit na mahirap dahil pambili ng bigas. Wala nga. Okay? Ibalik na lang ang death penalty para mga corrupt na opisyal ng gobyerno mabitay ni Sara Mau. Kung si Sara ang magiging next na presidente. Bakit Villanueva lang? Sabi ni Oscar Dungog. Kasi nga po, yung balita na yan ay year 2016 pa. Pero wala pong nangyari. Diba? Nasoplak silang lahat ni Senator Lacson. Marami pang hawak si Sen Lacson. Pero ang tanong ko sa inyo, palagay nyo sino kaya nagsabi kay Sen Lacson? Mga kababayan. Or one way the another. Baka mamaya si Lacson ang nagbanggit kay PBBM para sabihin niya sa SONA. Or hindi kaya si PBBM ang nagbigay ng impormasyon kay Senator Lacson at siya ang nagwi-whistleblower. Diba? Sabi ni Myra Sandoval, Sir GP, talo si Jinggoy sa apila niya. Talo si Jinggoy sa apila niya. Kung natalo, dapat na yon, final and executory na. 'Di ba? Hindi pa, alam ko wala pa.
Kung ikaw Villanueva, kung ibabalik ang death penalty, ikaw Villanueva ang dapat ibitay. Pati sama nyo na to, yung mga sila Jinggoy, mga napatunayan. Oh. 'Di ba? Oh. Sabi dito yung mga yung he further alleged that the district ay may collude with officials. Pero 'di ba, nakapagtaka nga mga kababayan, alam pala nila na ito, pero ngayon lang nga nagsasalita itong mga senador natin. Dati ba, kung hindi wala si Lacson, wala si Soto, wala si PBBM, mananatili kayong bulag-bulagan, mananatili kayo na sunod-sunuran at walang pakialam. Sabi ni Cora Yans, against human rights ang pagbitay. Mga kababayan, minsan kasi dapat kailangan, sabi nga nila, we can also bend the rules sometimes. No? It depends on the situation. Kasi sa ganito, kung mananatili tayong laging mabait, hindi po tayo susundin at mawawala ng takot, 'di ba? Ang mga tao. Oo, naka-appeal pa si Jinggoy. Sabi ni Sir Leo, sariling investigasyon ni Sen Lacson yan. Dati yung Chief PNP at marami siyang mga investigador na retirado na. Okay, salamat Sir Leon Sag. No? Ayan mga kababayan yung sinasabi po dito na si Estrada ay nilalaglag niya si Mark Villar, mga kababayan, hindi totoo yun. Ang sinasabi niya ay meron daw na ghost project sa panahon ni Villar at ni Digong. Pero hindi daw kasama si Villar doon, anak ng baka. Takot! Dalawa kayong pinapanood ko, tinatanggal ko lang ang sound ng isa sa inyo. Nalilito kasi ako kung sino ang pakikinggan ko, sabi ni Alaga 143. Salamat magandang pangalanan si Lacson na Mr. Expose, no? Tama yan, mga kababayan. Okay, so next topic tayo at pag-usapan naman po natin itong si Apollo Kibuloy, mga kababayan.